Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokits, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong pagkontra ng Special ICC Assistant Prosecutor, no? Si Attorney Conti po, no? Ang kanyang pagkontra sa mga sinabi ng inyong tokmol na Vice Presidente na si Sara Pusit Duterte tungkol po sa ginawang aksyon ng ICC sa kanyang ama, no? Siguro alam na nyo na nangyari diyan. At ganun din po si former Senator Antonio Sani Trillanes ay meron pong panawagan sa Department of Justice. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin na natin mga kababayan, ito pong pagkontra ni Attorney Conti, no? ICC Assistant to Counsel pala. Okay? Na kasi itong si tokmol ninyong Vice Presidenteng Sara Duterte ay nagngaw-ngaw na naman, nagwawala, no? Sinasabi niya na hindi na po makatao, hindi na po makatarungan ang ginagawa sa kanyang ama na kung saan natagpuan daw di umano na nakatihaya, no? Parang walang malay doon sa sahig sa kanyang kulungan sa ICC. Itinakbo po yata sa hospital at binablood test po yung kanyang ama. Ang tanong, paano nalaman nila Pusit yan? Napakahigpit po ng patakaran ng ICC para po ipalabas yung mga kondisyon, whether mental, kalusugan, o anumang kondisyon nung mga nakapiit doon sa kanilang kulungan. Meron pong mga atsutsutsu, may mga traidor, no? Napakahigpit po ng yung Dutch government sa pagpapalabas ng medical condition o medical records ng mga nandoon sa kanilang bansa. Yan din po ang sabi ni Attorney Conti, no? Naku, nalilito ko dito. Parang sa Amerika lang po yan. Dito po sa Amerika, meron pong batas dito yung tinatawag na HIPAA law, no? HIPAA, na kung saan pwede pong mapatawan ng mabigat na parusa ang sinumang magdi-disclose ng mental condition or mental health ng isang pasyente nang wala itong consent, no? O wala man lang court order. Pwede lamang ilabas yan kung yung pong tungkol na po talaga sa yung life and death situation tulad ng sa doctor to doctor, hospital to hospital, pero yung gagamitin lang pang marites, pang media, hindi po. Malaking parusa po yan, no? Alam nyo naman tong mga Duterte, hindi naman mga ito mga law-abiding tao, mga lawbreaker po ito, hindi po ito gumagalang sa mga batas, walang due process, kaya nakakalusot po sila. Sino ngayon ang aso dyan ng mga Duterte dyan sa loob ng kulungan ni Digong? Ngayon, yung sinasabi po ni Sara Duterte na pakawalan nyo na ang tatay ko, humanitarian reasons, kayo ba ginawa nyo yan nung time nyo nung namumuno kayo? Hanggang ngayon namumuno kayo sa Davao. Ginawa ba yan nila na may nakakulong dyan sa Davao na pinakawalan na lang dahil wala humanitarian reason? Ganun din po ba yung mga dapat gawin sa mga ilang bilanggo, humanitarian reasons? Hindi. Di po ba? Eto, ang sabi ni Attorney Conti, dito po sa Abante TNT, magsalamin tayo ng pangmata. Maliwanag po kaya ako nagsasunglass. Okay, eto po. Conti, kinontra si BP Sara, may highest standards of care ang ICC. Correct. Hindi sang-ayon si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa pahayag ni Vice President Duterte na hindi umano makatao ang pagtrato ng ICC sa kanyang amang si dating Pangulong Digong. I would beg to disagree. In my trainings with the ICC,
in their statement to us and according to some of the reports, pinapayagan kasi ang media na pumasok at one point doon sa detention facility. They maintain the highest standards of care inside the ICC. Dagdag pa niya, kahit detention facility, may prinsipyo ang ICC na tinatawag na equivalency of care. Kung ano ibinibigay ng Dutch government sa kanyang citizen, sa kung sino mang nasa labas, ayun din ang ibinibigay sa loob. O di ba? Fair? Walang iba yung care namin sa mga nandito sa labas kaysa sa loob Hindi po patas kung baga ito ang sinasabi ni Attorney Conti. It's both the physical and the mental situation that is being addressed. Nakakahiya po. Ito pa ang saad ni Attorney Conti. Binanggit din niya ang sinabi umano ni Kitty Duterte, anak ni dating Pangulo. Noong bumibisita daw siya, pumasok ang isang custodial officer at tinanong, ano po ba ang favorite music ng inyong ama para iyon ang patugtugin namin para maka-adjust yan ng mas okay? Tignan mo, lahat po binibigay sa kanila, walang pagmamaltrato, walang hindi makatao, super makatao nga. Ang hindi lang makatao dito ay ang mga Duterte. Ang gusto nila, masunod po yung gusto nila. Naku, ang liwanag mga kababayan, pasensya na Ang gusto nila, masunod ng husto yung mga gusto nilang gawin. Hindi po. Masyado kayong entitled. Masyado kayong pabebe. Sumunod kayo sa patakaran at the same time hindi nyo bansayan. Sino kayo? Citizen ba kayo dyan? Mahiya kayo. Dapat nga kondinahin kayo ng mga citizen dyan. Panggulo kayo Okay, now pasok naman tayo dito kay Antonio Trillanes mga kababayan. Kasi po itong si former Senator Antonio Trillanes nananawagan po kay Secretary Remulla o sa DOJ na hanggat maaari, wag pong gawing state witnesses ang mga taong ito. Kasi ito po yung quote card Habang pinoprotektahan nila Bernardo, Alcantara, Hernandez at mga Diskaya ang mga kasabwat nila sa Duterte administration, nananawagan tayo sa DOJ na wag silang tanggapin bilang state witness. Sila Duterte ang nagpalago ng mga sindikato sa iba't ibang government agency o ang tindi ng aligasyon ni Trillanes. Alam mo, Senator Trillanes, kung mababakapan mo to, ay lalong mabubulok si Digong doon. Mawawala ang political career ng mga Dutenteng mga hambog, mga pasaway, mga sinungaling at magnanakaw. Yan po. Sabi ni Trillanes, pwede ba DOJ? Huwag nyong gawing state witness yan. Bayaan nyo silang managot. Kasi pag na-state witness ang mga ito, mga kababayan, maa-absuelto sila sa kaso. Yan po yung sinabi ng isang abogado na isa po sila sa mga nag-volunteer para tumulong po sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na mag-imbestiga. Tumulong po. Mahigit po daw 1,000 volunteer lawyer na ang nagsusumite ng kanilang application. Volunteer, walang bayad. No? Kaya tama si Trillanes. Huwag nyong gawing state witness. Malulugi tayo. Hindi na nila ibabalik yung mga nakaw nila, mga kababayan, except si Bryce Hernandez, nagbalik na ng mga sasakyan. Mabuti pa tong Bryce Hernandez na may mga ebidensya siya, hindi lang siya daldal ng daldal. Yung mga Diskaya, parang mga Duterte, pabebe. DOJ Secretary Remulla, no, wag. Ako po, sang-ayon po kay Trillanes. Baka ang pwedeng maging state witness dyan, the least guilty, si Bryce Hernandez, pero ang dami rin kinita Baka yung JP Mendoza, baka pwede yun. Pero ang mga Diskaya, no. Mga salaula, pinoprotektahan ng mga ilang may mga mambabatas. Kaya tama po ito. Pinoprotektahan nila ang mga kasabwat na Duterte. Tingnan nyo, bakit ang Diskaya, nung si Marcoleta pa ang Senate Blue Hearing chairman, 2022 lang, ang binabanggit niya ay nag-start silang makapasok sa Duterte admin 2016. Bilyon na kaagad ang kinita ninyo, tapos ayaw nyong banggitin. O tama si Trillanes. Pinoprotektahan nyo lang yung mga alagang buhaya ni Digong. Ano si Digong? Demonyo. Diba? Sabi niya siya nga ang papalit kay Satanas Di po ba? Kaya dapat hindi sila
maging state witness. Pwede protected para hindi po sila mapatay o masugatan o bugbugin. Biruin nyo ha, yung isang bahay nila Diskaya, yung gate, pinintahan na. Magnanakaw, sabi nila, magnanakaw. Galit po ang taong bayan eh. No? Kaya kung maaari, busisiin nyo maigi. Magalit na isang senador niyan na hindi mapunta sa state witness ang mga Diskaya. Pero kami po na taong bayan, hindi papayag. Sino ang susundin ninyo? Ang taong bayan o ang nag-iisang senador? Nag-iisang senador lang naman yan eh. Yung kapwa niya Duterte senators, hindi naman umaayon sa kanya publicly. Siguro privately umaayon pero hindi natin masabi. Pero yung publicly na talagang nagagalit pa, lahat gusto niyang suntukin kaya, no, o brasuhin, talagang pinipilit gawing state witness ang mga Diskaya. Ako hindi po papayag. Kaya dapat lang ito pakinggan nyo si Trillanes. They are protecting the Dutertes. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.